the Strategic Plan for Judicial Innovations of the Supreme Court of the Philippines for 2022 to 2027. Puntahan naman po natin ang bar exams. Perhaps no other activity of the court has undergone such drastic reforms in so short a time as the bar exams. Enhancing legal education through bar reforms is an activity under the outcome of efficiency of the SPJI. So ang 2020-2021 bar exams ay ginanap po nito lang Pebrero. Pero sa November 9, 13, 16 at 20, gaganapin ang 2022 bar exams. Nakong lapit na nito. So it's the second digitalized and regionalized bar exams. Kumustahin po natin ang preparations. Before that, ano ba muna ibig sabihin ng digitalized at regionalized? So tanungin po natin yung heartthrob daw ng Supreme Court, si Justice Mon. Justice, ay, may ganun ka pa. Okay. Magalit si Judge. Jing, yung bago itong nag-chair si Justice Marvic Leonen sa 2020-2021 bar exams. We had the pen and paper bar exams. Ibig sabihin yan, yung questionnaire nasa papel, manual ibibigay dun sa examinee, sasagutin niya sa isang booklet. Wala na po yun. Ngayon, napaka-advanced natin sa bar exam. I think we're the first professional licensure examinations that's doing the exams through online examination. No? Not only that, pinagunahan ni Justice Marvic yung regionalized bar exam. Kasi for the longest time, isang site lang yan sa Manila, City of Manila. So lahat ng ating mga kumukuha ng bar exam na nanggagaling sa probinsya, they would have to travel dito to Manila at ang laking gastos niyan. Yun lang pagpunta nila dito sa Manila through a plane or a vessel or land travel, napakagastos niyan. We now have multi-site bar examinations spread all over the country. It's less costly for our examinees to take the bar examinations. It's also very easy for them kasi easier access, napakalapit. Doon na lang sa city nila o sa syudad nila o sa lugar nila, pwede na silang mag-exam. Pagdating naman po sa ating content sa bar examination, we have streamlined the subjects starting next year. 6 na subjects na lang yan. With only 6 subjects but still covering the entire field of law na napaka-importante, we will have examinees who will spend less time reviewing kasi September siya. Madali, shorter yung time gap between graduation and taking the bar examination. Tapos, shorter din yung time na they will be spending answering the questions kasi 3 days lang siya instead of the 4 days that we usually had. No? Yun naman sa paglabas ng resulta, kasi nung panahon namin, Jing, nag-aantayan kami mga 6 na buwan, 7 buwan, ganyan. But with a digital bar, napakabilis na ng checking. Kasi all the examiner has to do is to tap the laptop sa pag-check dun sa sagot. So, napakabilis. Nakita namin yan sa resulta ng bar ni Saj Marvic. In less than 2 months, natapos yung 11,000 na checking. So, computerized ba rin yun, sir? Yung pag-check? Yes po. Laptop din. Ando lahat yung sagot ng mga examinee. Binabasa ng examiner dun. Tapos yung points niya, i-input lang yan. Ito, nasa isang laptop lang. Examinee number 1 up to examinee 11,000 andun lang sa screen. So, dire-diretso yan. So, kayang-kaya yung napakabilis na pag-check. Okay. So that with our plan to have which has now been approved by the court, with a September bar in 2023, pag natapos yung checking within 2 months, pwedeng lumabas yung resulta all in the same year. So let's say by November, December, meron ng results. Pwede na mag-out yung mga bata. Tapos ang balak din po namin, pagka-out nila, uupo sila, sign na sila ng roll of attorneys. So that the following day, they can already practice. Wow! Unlike before,
Ang galing. Na talagang buwan yung bubunuin bago makapag-practice. Galing. So, instant na. Yes po. Mabilis na. And Justice Monet has further information to share when it comes to bar reforms and legal education. And the other thing pala we're doing in legal education is that now that we have the Legal Education Board kasi. Okay. So they came out with a revised model law curriculum which really trimmed down the subjects. Kasi dati, sobrang daming subjects nila, credits that they have to take, compressed in 4 years. Talagang yung mga bata, talagang burdened sila. Na wala na yung quality of life na tinatawag natin. So ngayon, na-trim down talaga yon. Sila na yung nabigyan ng opportunity to choose yung karamihan ng electives nila. Okay, so jumping now to another topic is about the Office of the Judiciary Marshals. So under sa efficiency outcome pa rin ng SPJI, ang pagpapatakbo ng Judiciary Marshal's Office. So sabi ng batas, RA 11691, the Supreme Court shall operationalize the Judiciary Marshal's Office to ensure the safety and security of the members, officials, personnel, and property of the judiciary, including the integrity of the courts and their proceedings, and thereby preserve the independence of the judiciary. Medyo mahaba, medyo technical. So ipapapaliwanag po natin sa atin pong justices kung ano nga ba ito. So who wants to take on that question? Justice Monet? Yes, thank you, Jing. Siguro there is no better time than now to talk about this, for this to come to us by way of a law. Kasi alam naman natin yung incidences ng mga killings ng judges natin, both from elements outside the judiciary and those from inside. We had a very tragic case, yung isa po nating judge, babae dito sa Maynila, ay pinaslang ng kanyang sariling staff. So kaya ito po talaga napapanahon. So kaya nagpapasalamat din kami sa Kongreso sa pagpasa nito. Pero ano ba talaga ang role ng Judiciary Marshals? Primarily sa batas sabi, it's the security force of the judiciary. Pero it will do more than just secure us and protect us kasi binibigyan din siya ng mahalagang role to investigate, and to assess threats against the institution in general and also specific members of the institution. And also, binibigyan din siya ng capability for forensic analysis. So, kumbaga, yung mga law enforcement agencies natin like the PNP, the NBI, hinahalin tulad natin yung Office of the Judiciary Marshals sa kanila. And then, of course, the last important duty of the marshals will be to enforce our writs and processes. So, halimbawa, meron kaming mga writ of amparo, sila ngayon mag-e-enforce niyan. Yung mga writ of execution, ganon, sila rin ang mag-e-enforce niyan. So, is this the first time or you're just improving? No, this is the first time. Okay. So, loto na pinasa ng ating Senado at House, sa ano na rin natin, sa pakiusap na rin ng Supreme Court kasi kinakailangan na talaga namin. It's high time, no? So High mabuti time, naman. yes. Okay, so still on the efficiency, so importante rin po na alagaan yung mga kawaninga, ng hudikatura. And part of the SPJI is providing a more inclusive and more responsive judiciary health and welfare program which focuses not only on physical but also the mental and social well-being of all judicial officers and court officials and employees at all court levels. So parang, lalo na ngayon with the pandemic, yung mental health, lahat yan nagiging issue. Ano po ba to? Was this an offshoot of the pandemic? Justice Mario? Jing, hindi ito offshoot ng pandemic. Ito ay part na ng SPJI natin. At we recognize the importance of mental health. In fact, in one of my decisions, I emphasize that health is nothing without mental health. Kasi tulad ng binanggit kanina ni Justice Singh, merong empleyado, binaril yung judge. This is more of a mental issue. Mantakin mo na ikaw ay empleyado, babarilin mo ang iyong boss. There is something wrong with that. Ngayon, sa ating SPJI, meron na tayong tinatawag na Council for Mental Health. Yan po ay pinangunahan no less than the Chief Justice. In fact, doon sa aming
insurance, yung health insurance, ilalagay na namin na as part of the physical examination kasama na rin ang mental health. Ngayon pala wala. Wala pa. Kaya okay. isasama na namin. And at the same time, magkakaroon tayo ng isang mental unit to service the courts 24/7 basis. Para kung meron ng mangailangan ng konting advice or advice regarding some mental issues, tatawagan lang itong unit. Okay. Naku, maraming mga bago, maraming mga breaking news dito sa inyong mga sinasabi. And ramdam ko yung passion ninyong apat. And more important, na sumasabay talaga kayo doon sa current events, no, yung isyong napapanahon. So marami pa po tayong pag-uusapan mamaya. Isa pa rin pong napapanahon na issue ay yung hoodlums in robes. Parang wala rin katapusan tong issue ng korupsyon, no, sa hudikatura. So yan po ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Kontrobersyal po yan, kaya wag po kayong bibitiw.